Guys, at yung tamo kining kari papa ng Christine. Kaya tamo interview yaning Carlo na ini. Nandiyan pala kayo. Ako nga pala si Steven Manapsal at ako ngayon ay mag-i-interview ng tao na taga rito sa Santa Lucia at ako'y magtatanong tungkol sa kasaysayan nito. Ilan taon na po kayo? Ang tira po dito. 59. Yes, ako na. Ano po yung pangalan sa ilan taon na po? Yun nga. Kung Eranio Muñoz ang pangalan ko. Tapos yung edad ko, 50 na years. Dito kasi ako pinunod. Ano po yung alam niyo pong istorya ng tulay dito po? Dati yung tulay dito, malalim. Dahil yung kanya daw, yung tubig niya malinaw. Pabato. Dati naglalaba pa sila ng mga tao doon. Noong 1970. Uy! Andiyan ka pala! Ako nga pala si Lazel Locton at nandito ako ngayon sa mismong tulay ng Santa Lucia. Nandito po tayo ngayon sa tulay ng Santa Lucia, Capas Tarlac, nakilala sa Bangon Bridge, na ikinuwento ni Lolo Eranio ang istorya ng tulay na ito, na kung saan ang tulay na ito nagdudugtong sa daan dahil sa lalim ng tubig noon. Ngayon, di ba, pumoto kang pinatubo, yun na lahat. Bumaba kasi buhangin. Yun, tapos nawasak siya. Yung unang tulay po Yung unang tulay. Yung nakikita niyo yung pagkondo. Totoo po ba yung sinabi po nila na ginawa po yun ng mga Amerikano? Oo. Sabi po nila na yun daw po yung pinakamatibay. Oo. Binasak lang talaga ng mga tao dahil na bumaba. Ay, mga tao po yung sinuwas. Oo. Ay, binasak lang talaga. Kasi hindi na pwedeng daanan dahil inaabutan na siya ng tubig. Ayon kay Lolo Eranio, ang tubig na 32 plus pataas ay ganito na lamang kababa. Sabi rin niya, ang tubig na ito ay malinaw at ginagamit ng inom, pandigo at pandaba. At isa rin, ang gilos na ito ay kadugtong ng pweno. Bakit po? Kasi dati ka lalakot mo. Oo, may lubog-lubog na. May galing yung therapy, tala. Pero dati po yung kalayan po punta. Talagang takot na. Nakakalamakan mo. Saka na rin po. Pero dati po maliit na ito. Kaya rin po. Kaya naman malitingan naman yung tao. Kaya rin po. Tapos yun po. Kaya rin po. Saan niya po baldakin yung cross? Ayan mismo. Ayan. Kaya nagmana. Wagin ba sa ganyan? Tumala na kita.
talikod. Makikita niyo dyan, no? Diyan tayo pupunta. Thank you po. Bigyan mo ako sa style. Pwede po pumasok sa ano, no? Pwede pumasok. Pwede mo pumasok dito? Tanongin mo muna dito. Kaya ka grotto, dahil grotto na mo nga tayo. Ito na. Oh! Anong ginagawa mo dito? Ako nga pala si Benjamin P. Manguera at nandito ako ngayon sa grotto ng Santa Lucia, Capas, Tarlac. Nandito po ngayon tayo sa grotto at sa bahagi nito makikita ng ilog na sabi-sabi noon ay may masamang elemento na kumukuha ng mga taong lumalangoy kaya sila nalulunod. Tignan nating maigi ang grotong tinutukoy ni Lolo Eranio. At dahil pinatayo yung grotong ito, ay dahil Katoliko din ang eskwelang ito. Ito ang groto. Maraming kasabihan na maraming kababalaghan na nangyari noong wala pa ang groto na ito sa ilalim ng tulay, dito mismo sa ilog. Sa tabi nito. Kaya nakatapat ang groto sa harap ng ilog dahil upang mabantayan at upang mawala ang mga masasamang elemento na kumukuha sa mga lumalangoy na mga tao dito sa ilog. At dahil noong wala pa ito, maraming mga nalulunod dito at may mga kasabihang may humihila raw dito sa mga taong lumalangoy o di umanong sarena na kumukuha sa mga ito. At pagkatapos naman maitayo ang groto, pumayapa na at wala nang nabalita ang namatay at nalunod sa ilog na ito. At sabi naman ni Lolo Eranio nga na ipinatayo ito dahil Katoliko ang paaralan ng elementarya. Oh, andyan pala kayo! At kami, nandito kami. Ako nga pala si Christine Jaya Manabat. Ako nga po pala si Jenny Gerbardo. At ngayon, nandito kami sa tabing ilog ng Santa Lucia. Di ba yung cellphone na? Uy! At yung ka pa pala, Ken. Siya ko pala Mark Steven G. Magana. At yung ko pala yan mismong ilog ni Santa Lucia. Ang tinatapakan ko po ngayon ay isang halimbawa ng surface water. Pwede pong itong pagliguan or inumin. Dati pong, pero ngayon hindi na. Dahil base sa napag-aralan natin sa Earth Science, ang surface water, isang halimbawa nito ang mga lakes, ang mga ilog, na pwede o ligtas na inumin ng isang tao o pagliguan ng bawat tao. Pero sa nangyari noon sa pinatubo, ngayon ay hindi na siya ligtas inumin o pagliguan man ng sino. Hindi lang dito nagtatapos ang aming dokumentaryo patungkol sa kasaysayan ng Santa Lucia. Napakaraming kasaysayan ang meron dito at marami ring kababalaghan ang itinatago ng lugar na ito. Ating bigyan pansin ang lugar ng Santa Lucia. Maraming salamat sa pakikinig. I love Santa Lucia! First of all, in the water resources is salt water, which is abundant in the surface of the planet. However, salt water is currently not particularly useful when it's calm on portable water supplies. Desalination plants, while they do exist, are scarce because the energy required for desalination makes the process extremely expensive.
Next, groundwater is the most plentiful of all freshwater resources, as water percolates into the ground through layer of soil, clay, and rock. Some of it adhere to the groundwater, provide water to the plant. This water is the both the other or bundle zone. Most of the in the bundle zone are made with earth, weather, and water. Surface water is the water that exists in streams and lakes. This water is primarily used for potable water supply, recreation, irrigation, industry, livestock, transportation, and hydroelectric energy. Yes, actually, this water I'm stepping in is a type of water resource, which is a river. This river before was clean and you can drink it. Also, these water resources, which is river water, is an important surface water resource for household agriculture. For example, irrigation, animal husbandry. Moreover, rivers can also provide many ecosystem services. Example of this is tourism. Actually, the geological processes that occur in this place is a constructive forces, in which more land and soil from Lahar drop down here in this river. That's why the river now is only footed high. Unlike before, it was 32 to 34 feet deep. The cause of this volcanic eruption, which is Mount Pinatubo, has a lot of causes, especially the water. It is now dry and not healthy to drink and do laundry and swim.